Ang punto natin ngayon ay itong panawagan niya sa kanyang mga fellow senators na sinasabi ni Erwin Bendalo Tulfo na dapat daw ay wag pakinggan at wag bigyang halaga itong pagsisiwalat at mga pagbubunyag na ginagawa ng 18 new whistleblowers na mga dating sundalo. They were not all Marines, no? Ang 16 po ang nanggaling sa Philippine Marines, which is a unit under the branch of service ng Philippine Navy, ng Armed Forces of the Philippines, no? Ang isa, Philippine Army dati. At ang isa pa sa 18 na ito ay Army Reservist, no? Parang hindi siya regular force, pero reservist, no? Nagsisilbi din as reserve force sa Philippine Army. But they were all considered as the 18 brave new witnesses, or ang iba tinatawag sila na the 18 brave whistleblowers na mga dating sundalo. So ano po itong inilahad na naman nakabulastugan at palpak at sablay na pahayag ni Erwin Bendalo Tulfo? Sabi niya, wala tayong nakikita na bigat at halaga ng pagiging totoo sa mga salaysay na inilahad at inilalabas nito mga dating sundalo na ito na nagpapakilalang mga witnesses at whistleblowers. Kaya hindi dapat ito paniwalaan ng ating mga kapwa senador. Hello? Okay ka lang? Hindi pa nga kayo nag-iimbestiga diyan sa Senado. In fact, I think he is the vice chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Itong si Erwin Bendalo Tulfo, siya po ay vice sa kay Panfilo Lacson bilang tagapangulo or chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. So ibig sabihin po, pareho ang kanilang paninindigan. Pareho po ang likaw ng bituka nila ni Ping Lacson at nila Tito Soto na putulin ang ano pamang pagkakataon at ilihis ang ano pamang pagkakaugnay ng mga salaysay na ito ng 18 new witnesses who were once a part of the security sector ng ating gobyerno nang sila ay mga aktibo pa noon sa Armed Forces of the Philippines at sila naman po ay napunta bilang mga detailed security staff and assistants to Saldico when Saldico was still a congressman at hinawakan niya ang mahigit 3 taon or almost 3 years sa Committee on Appropriations bilang inner circle sa sindikato nila Marcos at nila Romualdez. So itong si Bendalo Tulfo atat na hindi niya mapigilan ang kanyang sobrang pagpapasipsip kay Marcos Jr. at kay Romualdez to the point na imbis na maging patas, maging bukas ang isipan at maging objective, no, na walang kinikilingan at papakinggan nila at idadaan sa proseso ng makatotohanang investigasyon ang mga nais ipahayag nitong mga former soldiers na ito na naging bahagi po ng mga basurero. Ito po yung reference term na ginagamit nila Saldico sa pagdi-deliver ng mga limpak-limpak, malimaleta, tuni-tunilada na salapi at mga kinulimbat na pera, tinatawag nilang basura. At itong mga detailed security staff and assistants ni Saldico ay tinatawag na mga basurero. So, kasi nga sila ay bahagi ng inner circle operations nila Ginoong Saldico at nila Marcos at nila Romualdez sa pagdi-deliver ng mga limpak-limpak, tuni-tunilada at mali-malitang mga pera. So hindi pa nagsisimula ang investigasyon ay wala na silang ganang mag-imbestiga pa. Itong si Erwin Bendalo Tulfo at ang kanyang kabarkada na si Ping Lacson, nakapareho po nila Tito Soto, sila po ay nag-aakto more on the form of being special agents of Malacanang rather than senators of the Republic of the Philippines. Kaya sablay po, wala sa hulog at hindi sa interes ng mamamayang Pilipino, ito ang binabanggit ni Erwin Bendalo Tulfo na panghihikayat sa kanyang mga kasamahang mga senador
na wag daw tangkilikin, wag daw bigyang halaga o pansinin pa itong testimonya ng 18 new witnesses. Hinggil po sa kanilang pagdudugtong ng salaysay doon sa mga naunang pahayag ng kanilang kasama na si Sergeant Gutesa na bigla na lang pong nawala, no? Bigla na lang itong hindi na mahagilap at may mga balita na ito ay pinagapang na nila Martin Tambaluslos upang hindi na makapagsisiwalat pa ng mga nalalaman niya hinggil sa operations ng mali-malita, tunito-niladang limpak-limpak na mga salapi na pinagdi-deliver sa kanila. But Gutesa was only there around 3 weeks lang ang kanyang participation. Simula po ng huling bahagi ng November 2025 hanggang huling bahagi po ng December or 2024 rather, hanggang sa huling bahagi ng December 2024. Yun po ang kaniyang mga participation, mga kababayan, nito ni Ginoong Sergeant Marine Sergeant Gutesa. Pero itong mga nagsiwalat ng karagdagan na nagbubuo ng kwento ng mga salaysay din sa video na inirelease ni Ginoong Saldico at doon po sa mga snippets o mga sipi ng salaysay ni Sergeant Gutesa, nagdudugtong at tumutugma ang mga pangyayari, ang lugar, no, halimbawa Aguado Street. Ito ay nasa Malacanang Complex Compound. Malapit po ito sa Office of the President at dyan po ang nagsisilbing parang war room o ito po ang nagmi-meeting-meeting. Sila Romualdez noon at ginawa niyang opisina ito, kasama po sila Marcos dyan at ang mga senatorial candidates nila noong May 2025 elections at pati po ang mga taga-Comelec. At makailang beses nag-deliver sa Aguado Street na binanggit din po yan ni Sergeant Gutesa before po siya nawala at hindi na nakakapagtistigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, ay binabanggit na rin po ngayon ng 18 na mga new whistleblowers na ito. Subalit para kay Bendalo Tulfo, walang kabuluhan ito. Walang kabuluhan, ha? Hindi mo nga binubuksan sa investigasyon at malinaw naman po na gusto ninyong durugin at putulin ang opportunity and the venue kung saan sila ay makapagsalaysay at makapaglalahad ng kanilang mga kwento. Hindi pa nga na kayo nagsisimula Nagdideklara na si Ping Lacson na magulo. Walang patutunguhan daw kung include ito sa Senate investigation sa Senate Blue Ribbon Committee at hindi lang naman daw ito magulo lang kundi circus. Kasi kailangan pa daw nilang busisiin kung ano-anong mga ebidensya ang hawak ng mga naturang 18 whistleblowers. My goodness, mga kababayan. Hindi pa nagsisimula ang malinaw na pag-iimbestiga. Ang nakikita ni Ping Lacson at nila Bendalo Tulfo na kanyang kasabwat ay ang mga bagay na negatibo na hindi pa nangyayari. And in fact, malinaw naman po na ang 18 Marines nito ay nagpapahayag or 18 former soldiers rather, na sila ay handang magpasailalim sa investigasyon at paglilinaw ng kanilang mga salaysay, lalo na po sa Senate Blue Ribbon Committee or even sa Senate Committee of the Whole, kung saan po ang Senado can be converted into an investigation body. Kung didesisyonan po yan ng mga mayoriya sa mga senador, they can do that. Pero hindi nila ginagawa dahil alam po natin, mga kababayan, that the criminal trails will lead to Marcos and Romualdez as the real masterminds and main principal conspirators kung bakit naganap po ang malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan that only in the aspect of flood control projects umaabot po sa 1.4 trillion pesos ang nawala, kinulimbat, dinurobo sa panahon ni Marcos at Romualdez in the last 3 budget cycles. At yan po ay nais patutuhanan, nais pong bigyan ng detalye ng mga 18 former soldiers na ito na ngayon ay handa na at nagsimula na maging witnesses and whistleblowers. Subalit po, nananawagan pa itong kulukoy na Erwin Bendalo Tulfo, wala yan. Huwag niyong patulan
mga kapwa ko senador, dahil yan ay isang bahagi ng isang grand design for political maneuvers. Totoo? Hindi ba ang nagme-maintain ng troll farms, ng mga keyboard warriors, ng mga tagapaghahasik, ng lagim ng disinformation, misinformation, fake news? Di po ba ang Malacanang ang may hawak nito? Hindi naman po ang mga 18 new whistleblowers na ito. O bakit, Erwin Bendalot Tulfo, ikaw ay takot na magkaroon ng revelations tungkol sa mga nalalaman nila sa operations ng mga delivery na ito, delivery sa bahay ni Marcos Jr., dyan po sa may Forbes Park, delivery sa bahay ni Martin Romualdez, dyan sa may McKinley Road, dyan sa may Manila Polo Club na townhouse or super townhouse, and many more ang pag-deliver kay Trillanes sa bahay niya sa Antipolo. Pinangalanan din po ito ng makailang beses na nagdi-deliver ng hindi bababa sa tag 10 million to 20 million pesos per delivery at higit pa, no, sa salaysay nitong mga former soldiers na ito, kay Stila Kimbo at pati kay Ping Lacson pala at Tito Soto. Sila ay nakatanggap din ng partida sa kinulimbatan na ito sapagkat doon dinideposito sa bahay sa Aguado Street na nagsisilbing political and campaign war room during the electoral campaign for May 2025 elections. Itong mga grupo ng like Ping Lacson, Tito Soto, kung bakit sila nagiging rabid attack dog ni Martin Romualdez at ni Marcos even inside the Senate, which is supposedly ang Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee, ang tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng interes at kabutihan ng mga ordinaryong mamamayan laban sa pang-aabuso at pagnanakaw ng mga nasa kapangyarihan. Pero ngayon, lumalabas pa na ang Senate Blue Ribbon Committee ang tagapagtabon-tabon, ang tagapagtakip ng katotohanan dahil natatakot sila na dumugtong papunta po kay Marcos at Romualdez ang mga iba-iba pang salaysay na maaari pong maipalabas kapag nagkaroon ng fair and objective na pag-iimbestiga hinggil sa revelations na ito ng ating 17 new witnesses. Sa tingin ko po ay walang maniniwala, but instead pagtatawanan pa ng kapwa niya mga senador itong ginagawa ni Erwin Bendalot Tulfo and even mismo ni Ping Lacson, dahil ang Senate Blue Ribbon Committee ay wala ng ribbon. Wala na rin committee dahil ayaw niyang i-perform ng tama nang naaayon sa tamang proseso ng pag-iimbestiga every time po na may pumapasok na mga usapin ng katiwalian at abuso sa poder, kapangyarihan at pondo ng gobyerno. The Senate Blue Ribbon Committee should be a ready assistant to the interests of the Filipino people para po singilin at papanagutin ang ganitong uri ng mga paglapastangan sa kapangyarihan at poder na tinatapakan na ang kabutihan mismo ng mga mamamayang Pilipino. But the Senate Blue Ribbon Committee has already been converted by Ping Lacson, by Tito Soto, and even by Erwin Bendalot Tulfo. Magkakasabwat po sila dyan. The Senate Blue Ribbon Committee ay parang wala na po talagang saysay, wala ng kabuluhan, wala ng significance, sapagkat ang mga whistleblowers, ang mga testigo, ang mga nagbibigay ng salaysay laban po dito kina Marcos at kina Romualdez, pinag-iinitan nang sa ganun po hindi sila makakapagbigay ng buwelo na mga salaysay nila. Ayun. So, pasensyahan na, Erwin Bendalot Tulfo, but you are on the wrong side of history. Kapareho po ni Ping Lacson, you will go down to the memory lane of our historical account ng ating mga kababayang mga Pilipino na may mga tulfo kagaya ni Erwin Bendalot Tulfo.
na naging bahagi po ng isang proseso na sinasalaula at the same time being exploited to the narrow political interest ng kanilang principal na si Marcos at Romualdez ang kapangyarihan sana ng Senado, partikular pa ang Senate Blue Ribbon Committee. Well, what can you expect for a senator who happens to be voted into office dahil sa araw-araw nakikita po sila sa social media at sa mga television program nila at nagagamit nila itong sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga masa para makakuha sila ng kanilang mga political support at boto sa eleksyon kahit pa na hindi naman talaga sila hinog kagaya ni Rapi Tulfo at nitong Erwin Tulfo that they are not really fitted to be senators. Pero nagagamit nila ang karanasan nila sa media at ang kanilang mga gulpi-digulat na operation. Kaya po, nangyayari po ang ating mga binabanggit, no? Kagaya ng pakialamero na Erwin Bendalo Tulfo na nananawagan pa na hiwag daw pansinin at ignore instead na buksan ang Senate Blue Ribbon Committee or even better, ang Senate Committee of the Whole. No? So, wala yatang alam yan si Erwin Bendalo Tulfo kung anong ibig sabihin ng Committee of the Whole, no, ng Senado. Ibig sabihin po niyan ay ang buong Senado will listen and sit down in a formal investigation expanded among other senators kahit hindi pa sa Blue Ribbon Committee para ipagpadaloy at usisain ng buong katatagan at buong pagiging prinsipyado ang mga salaysay na maari pong makakuha tayo ng iba't ibang mga panig at bigat ng salaysay na ito kung nabubuksan sana ang totoong investigasyon. Eh hindi eh. Kaya naman po, si Erwin Bendalo Tulfo, mag-ingat-ingat ka po, Senator Erwin Bendalo Tulfo, sapagkat kapag dumating ang araw ng paghuhukom at paghahatol ng mamamayan, kasama ka po sa hahatulan ng sambayan ng Pilipino sa inyong pangungunsente sa mga taksil at ubod ng sinungaling at ubod ng kasamaan sa pagnanakaw na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-promote, pag-share, panonood at pakikipagkampanya na maipalaganap ang mga viewers natin at maabot ang mas maraming viewership sa mga videos natin na ito. At muli sa nagtatanong kung ano po ang ating ginagamit na line of support, GCash line number 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, GCash line number 0916-308-7710. 1 peso po, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos will do. What counts and what matters most is not the amount, but rather the purpose and sincerity of heart na makipagkaisa po sa ating advocacy laban sa abuso sa kapangyarihan, pagwabaldas, pagnanakaw sa kabanang bayan at pagsusulong ng totoo at tunay na mabuting pamamahala. Again, you can contact Langging sa numero na yon na binigay ni Ka Eric. 0916-308-7710. GCash line din po natin yan sa Bangon Sambayanan People's Movement. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas